sa ating lahat. Ako si Binibining Janely Sigara at ngayon ay pag-aaralan natin ang psikolohikal na teorya gamit ang nobelang Dekada 70 ni Lualhati Bautista. Bago tayo dumako sa pagsusuri, hayaan niyo muna akong basahin ang buod ng akda upang mas maunawaan natin ang psikolohikal na tensyon, emosyon at tunggalian ng mga tauhan. Dekada 70 ni Lualhati Bautista. Ang dekada 70 ay umiikot sa pamilyang Bartolome na nabubuhay sa gitna ng rehimeng Marcos. Si Amanda, isang ilaw ng tahanan, ay unti-unting namumulat sa realidad ng lipunan habang naapektuhan ng martial law ang buhay ng kanyang mga anak. Si Jules ay sumali sa kilusang revolusyonaryo. Si Gani ay naghangad ng mas marangyang buhay. Si Jason ay inutil na patay ng mga sundalo habang sina Bingo at Emmanuel ay unti-unting nagkaroon ng sariling kamalayan. Ang mga trahedya, pag-aaway at panggigipit ng estado ay naging daan upang maunawaan ni Amanda ang sariling halaga at pagkakakilanlan. Sa huli, natuklasan niya ang lakas na matagal nang nakatago sa kanyang loob. Ang psikolohikal na teorya ay naglalayong sagutin ang mga tanong tungkol sa una, ano ang iniisip ng tauhan? Pangalawa, ano ang pinanggagalingan ng kanilang emosyon? Pangatlo, paano humuhubog ang trauma, takot at relasyon sa pamilya sa kanilang pagkatao? At pang-apat, bakit sila nagdedesisyon ng ganoon? Sa madaling salita, sinusuri nito ang pag-iisip, damdamin, at personalidad ng mga tauhan. Ngayon, susuriin na natin ang dekada 70 ni Lualhati Bautista gamit ang psikolohikal na pag-aanalisa. Ang mga kamay daw na naghuhugoy ng duyan ay mga kamay na nagpapaikot ng mundo. Sapagat yun ang mga kamay na umaakay sa sanggol hanggang sa lumaki siya at maging ganap na mamamayan ng kanyang bansa. Ikaw, pag sinabing trabaho, ang nasa isip mo lang yung sweldo. Ano pa nga ba? Yung feeling na may silbi. Paano ba ang maging asawa at magulang noong dekada 70? Ganun talaga may asawa. Nag-a-adjust. Bakit nga sasabihin ko pa kung bakit? Basta tumakit ka na. Tapos, Ang totoo pati sa anak mo mag-a-adjust ka. Si Amanda ang pangunahing karakter na dumaraan sa pinakamalalim na psikolohikal na tunggalian. Sa simula, araw-araw siyang nakararanas ng identity crisis. Ina lang ba siya? Asawa lang ba ang papel niya? May sarili ba siyang buhay o pangarap? Dahil sa patriarkal na sambayan, marami sa kanyang pagnanais ay repressed o pinipigilan. Takot siyang magsalita, magtanong, o kumilos ayon sa sariling kagustuhan. Ma'am, it's not my fault. eh di chopper na mo ang gusto mo! Baka sakali mamuhay pa pati ikaw! Ang inyong anak ay hindi ninyo anak. Sila yung mga anak na lalaki at babae ng buhay. At bagamat nanggaling sa inyo, sila ay hindi inyo. Of the Philippines. Hindi ako nagsalita. Wala akong pinahamak kahit na sinong kasama. Namamatay ako sa paninindigan. Gusto ko naman ngayon, ako mismo, just for a change, maging proud sa sarili ko. Nagbabago ang psikolohikal ni Amanda na makita niya ang pagdurusa ng kanyang mga anak. Ang trauma at takot na dulot ng martial law ay nagiging mitsa ng kanyang pagkamulat. Dito niya natutunan na siya ay may sariling pag-iisip at hindi lamang ilaw ng tahanan. Sinuspindi na ang writ of habeas corpus. Alam niyo ba ang ibig sabihin nun? I have proclaimed martial law of the Philippines. Hindi ako nagsalita. Wala akong pinahamak kahit na sinong kasama. Namamatay ako sa paninindigan ko. Si Jules ay dumaranas na matinding moral conflict. Nag-aalangan siya sa pagitan ng pamilya at bayan. Ang guilt at takot na mawalan ng pamilya habang lumalaban para sa bayan ay nagpapakita ng komplikadong psikolohikal na estado. Hanggang sa lumaki siya at maging ganap na mamamayan ng kanyang bansa. Pamilya sa mga Laklak na ng umaga, Jason. Nagkaroon lang naman po kami. Saka wala naman curfew, mami. mula sa mga manilikha ng mga dekalidad na obra Anak, sa iba't ibang paraan. sa
Si Jason ang mukha ng kabataang naguguluhan sa magulong panahon. Makikita sa kanya na naguguluhan siya sa kanyang sitwasyon. Gusto niyang samahan ang kanyang Kuya Jules sa kulungan, ngunit nais siyang pumunta sa kanyang minamahal. Mapapansin natin ang labanan ng kanyang emosyon, desisyon at paninindigan. Ang kanyang biglaang pagkamatay ay nagdulot ng malalim na trauma sa buong pamilya, lalong-lalo na kay Amanda. Psychologically, ito ang naging turning point ng kanyang pagkamulat at pag-angkin ng sariling lakas. Sa pamamagitan ng psikolohikal na teorya, mas malalim nating namuunawaan na ang dekada 70 hindi lamang tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa pag-iisip, emosyon at desisyon na ginagawa ng mga tauhan. Makikita natin na ang akda ni Rohati Bautista ay tumatalakay sa takot, trauma, at pinagdadaanan ng mga tauhan. Naway may natutunan kayo sa ating pinag-aralan ngayon. Muli, ako si Binibining Jeneline Sigara. Maraming salamat.